Pinuntahan ng GMA News ang bahay sa lungsod ng Davao ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas. Ang mga kapitbahay ni Las Cañas ay hindi raw naginala na miyembro siya ng umano'y Davao Death Squad. Nasa Davao ngayon, live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Mike, magkakaiba yung pagkakakilala ng mga kapitbahay kay SPO3 Arturo Las Cañas. Pero sa mga nakausap namin, lahat naman ay nagsabi na hindi sila nagsuspetsya na miyembro ito ng sinasabing Davao Death Squad. Nakatayo ang bahay ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa isang corner lot sa Roseville Subdivision, Davao City. May 3 CCTV camera sa labas ng bahay, nakabukas ang ilaw sa garahe pero nakakandado ang gate. Ang sabi ng ilang mga kapitbahay, may 20 taon nang nakatira dito si SPO3 Arthur Las Cañas. Napansin lang nila na bandang October 2016 ay hindi na umuwi dito si Las Cañas. Si Jocelyn Cabardo, halos 2 dekada ng kapitbahay ni Las Cañas. Takot man ang mga kapitbahay dito sa kanya, ma'am. Kasi palagi nagalabas ng baril po. Pag hindi, yung malayo pa, yung serbato pa lang yung truck ng basura, inalagay na dyan sa kanto. Pag makita niya yan, ikot yan siya, hanapin niya kung sino. Dala niyang baril, babarilin daw niya. Hindi mo ba alam, pulis ako, magaling siya. Iba naman ang pagkakakilala ng mga tricycle driver sa kanya. Pag tuwing Pasko, nagbigay 200 sa driver ng tricycle. Bakit mo nasabing mabait? Siyempre, kung magsakay siya, siyempre yung motor, pupunuin man to. 10 kasahero. Hindi man siya magalit, maghintay na siya. Pag wala siyang sasakyan. Magkakaiba man ng opinyon, di raw sila nagsuspetsa na miyembro si Las Cañas ng sinasabing Davao Death Squad. Hindi naman siya didiis yun. Pagkaalam ko po, bodyguard siya ni Duterte po. May sabi. Kung hindi ko lang nakita na kasama-kasama niya si Duterte po. Pero may nagsabi lang, narinig ko lang. Sinabi ni Las Cañas, minsan na siyang pumatay kasamang ilang pulis ng isang buong pamilya na taga General Santos City. Nang dukutin daw nila ang isang di umano'y mastermind ng kidnapping, nadamay ang buntis nitong asawa, batang anak, manugang at kasambahay. Inutos daw ni Nuoy Davao City Mayor Rodrigo Duterte na patayin silang lahat. Pinagbabaril daw ang mga ito gamit ang .22 caliber na may silencer sa Laud Quarry. Hindi binanggit ni Las Cañas kung saan nilibing ang mga bangkay. Walang maalalang ganitong kaso si Davao Police Director Senior Superintendent Michael John Tubria. Sakop niya noong 2008 bilang Station Commander ang Laud Quarry. Kung meron nangyari ganun, that would be a sensational crime. Kasi may bata, may buntis, whatever, sino pa ba dyan? So that would be a sensational crime and I would have recalled it. Wala akong maalala. Inamin din ni Las Cañas na isa siya sa pumatay sa Davao-based broadcaster na si June Pala noong September 2003. Wala na ang pamilya ni June Pala sa dati nilang tinitirhan sa Davao City. Kinumpirma naman ni Dubria na mga pulis Davao ang mga binanggit ni Las Cañas, pero halos lahat retirado o patay na. I believe these people were really good policemen when they were still active here in Davao City. Alam mo naman kasi na ang mga pulis their name remains sa circuit ng kapulisan, no? So with whatever accomplishment they had. Kinumpirma man ng Davao City Police Director na mga pulis Davao nga itong mga binanggit na pulis ni Las Cañas, giniit din niya na walang Davao Death Squad sa syudad. Mike? Maraming salamat, Maki Pulido.